Hello mga manay and welcome sa ating kusina. And for today's video, tara samahan niyo ko kung paano magluto ng adobong nagmamantika. So sinong may gusto nito? Ganito yung mga gusto kong luto, yung nagmamantika talaga yung pagka-adobo niya. At ganito rin yung way na ginagawa ko mga manay sa mga hindi nakakaalam kung paano ko dinidiskartehan yung pang-ulam namin araw-araw para mas tumagal siya, lalo na kapag tayo ay nagbabudget. So dito, napakadali lang neto, kaya naman tara at atin ang umpisahan. So kailangan lang natin dito, ang pinili ko ay yung parteng buntot ng baboy. Pero nasa inyo kung anong gusto nyo ha, kung gusto nyo puro kasim, go. Then, hindi tayo doon nagbabad o nagmarinade, kaya naman ang gagawin natin dito ay magigisa tayo kagad. So maglalagay ako dito ng butter. Gamit na gamit ko talaga itong Bob mga manay, kaya naman talagang inubos ko na. Pero kung wala naman kayo neto, ay kahit ordinaryong mantika ay pwede naman. Bali dito ay una kong igigisa ay bawang. So nasa inyo kung gusto nyong unahing igisa ang sibuyas. So hindi ko siya hihintayin na mag golden brown kasi kailangan natin i-sear yung karne. Sasabay natin sa paggisa dito. Then sinundan ko ng maraming sibuyas na pula. Pwede rin naman ng puti, pero para sa akin kapag nag-aadobo ka, mas mainam gamitin yung native na sibuyas para talagang yung aroma ng sibuyas ay amoy mo talaga. Then kapag okay na, ilalagay na natin yung ating baboy. So ginusto ko talaga yung may pagkataba talaga na ganito. Dapat nga humba to mga manay. Pero dahil hindi ako nakabili ng banana blossom o yung bulaklak ng saging, kaya naman sabi ko, aadobohin ko na lang. So ayan, pagkatapos nating mailagay, maglalagay din ako ng paminta. Ito lang yung nilagay ko, hindi na ako naglagay ng patis kasi aalat yan mamaya kapag naglagay pa tayo ng soy sauce. Then, hahaluin ko lamang po. So, sa pag-adobo, minsan po, depende po yun talaga sa gusto ko. Minsan, binababad ko muna yung karne, overnight, bago ko lutuin. Lalo na kapag hindi ako nagmamadali, para naman talagang mas manaot yung lasa. Pero pag ganito, minsan rekta naman, gagawin ko lang, isasangkot ko talaga sa maraming sibuyas at bawang para mas malasa. Then, pagkatapos kong mahalo, ang gagawin ko rito, babaliktarin ko yan mamaya. So, tatakpan muna natin para naman po talagang maluto siya. Bago natin yan timplahan pa ng mga pampalasa. Then, after a few minutes, ayan mga manay, babalikan natin, then haluin lang natin. So, nagkameron na siya ng marka ng pagka-golden brown. Ang bango. So, yan, hahaluin talaga natin ng maigi. At kung mapapansin nyo yung ating bawang at sibuyas ay hindi sila nasunog. Kasi nga, di ba, hindi natin kanina ginolden brown para iwas sa pagpait. So, ang laki talaga ng mga tipak na ginawa ko mga manay. Kasi dapat talaga humba. Pero adobo ang mangyayari. Pero parehas naman yon. Naglagay ako rito ng half cup ng soy sauce. Then, susundan ko rin ng half cup ng suka. So, any brand naman sa mga ginamit ko ay pwede nyong gamitin. Then, naglagay din ako ng laurel. At lalagyan natin ng 2 cups ng tubig. So, yung 2 cups ng tubig, ayun yung magpapalambot sa ating karne hanggang sa maluto po ito. Maglalagay din ako ng Ajinomoto o MSG. So, yun po ay optional. Kung ayaw nyo, wag nyo lalagyan. Then, kapag kumukulo na ng ilang minuto, hahaluin din natin yan para naman po nababaligtad natin. Dahil malalaki tong tipak ng aking karne, dahil parting puwet o buntot. So, kailangan po talagang hahaluin para makasipsip din ng timpla yung kabilang side ng ating karne. Then, takpan. Then, makalipas ang ilang minuto, ganun lang kadali. Ito na po yung ating pork adobo na nagmamantika. Ayan o. Ang lambot na rin ang taba mga manay. Pag ganitong ulam, parang ito yung mga ulam na pwede mong baunin kapag may outing kayo. Pwede mong dalhin sa kung saan kasi nga matagal po itong mapanis. So, pwedeng pang stock. So, tinusok ko rin ang tinidor para makita ninyo kung gaano kalambot na yung taba niya. Ayan, nagwiwiggle talaga. Itong ganitong ulam, habang tumatagal, lalong sumasarap kaso, hindi ito tumatagal.
dahil nga masarap. Then, titikman nyo rin para may adjust ninyo sa nais ninyong timpla. At pwede rin kayong maglagay ng sugar kung gusto nyo may palo ng tamis. At dahil okay na nga to, so pwede na natin tong iserve. So ayan mga manay, ganitong diskarte lang ng pagluluto ng adobo yung ginagawa ko minsan. So nakalagay siya sa ganitong tab para na-maintain namin kung ilan lang yung pwedeng kainin para hindi nasasayang.